So ngayon, tapos na tayo sa mga liquid na mga fluid machineries, pupunta na tayo sa dito sa mga gas naman. So yung nag-handle ng mga gas at yung tinatawag natin mga fans and blower. And meron tayo tinatawag na compressor. Okay? So yung fan and blower, yung ginagawa niya is yung machine na to gives energy to the gas. Okay? On the other hand, yung compressor naman, yung ginagawa niya, nagbibigay din ng energy yung compressor, pero specifically, ang target ng compressor is to increase the pressure. Kaya mapapansin ninyo, di ba, kapag lahat naman kayo nag-refrigeration system, tama ba? Or majority sa inyo? Tama or hindi? It's different. It's microwave. Uy, sino mga Tama po, sir. Opo. Tama. Okay? Refri ka pa lang pala, Paul. Kala ko 4th year ka na. Okay? So, sa refrigeration system, ang madalas na ginagamit na machine natin doon is yung tinatawag na compressor. Hindi ginagamit yung fan and blower doon, fans and blower, kasi naman, ang objective lang naman ng fans and blower is to give energy. It's possible na yung energy mapunta as velocity, yung isa naman, pwede naman maging sa pressure. Okay? Pero sa compressor, ang trabaho niya talaga is to increase the pressure. Okay? So ngayon, ano nga pala ulit formula ng water power sa atin last time? Baka hindi kita ni Mami. Ang galing niya. Delta Q. Ano, sir? Total sa head. DDH times Density, sir. Tapos. Ano? density tapos Volume flow rate. volume flow rate. Pero may kulang pa yan na. Yung density dapat specifically that is specific weight. Okay? Wait lang nga. So yan yung formula ng water power. Tapos, madalas ginagamit nating specific weight is in terms of water. Okay? Tapos, yung DDH, nahahati siya into many parts. Dinala ba natin? Hindi. So, yung DDH, nahahati siya sa tatlo, if you remember. Ito yung Ano ba dinala lahat? Akala ko dinala mo lahat. delta P over gamma plus delta T squared over 2G plus delta Z. Okay? Kaya nga eh. Ngayon, yung formula naman ng fans and blowers, medyo magkahawig sila ni water power. Ang tawag na natin dito is Uy, dito ka. air power. Isan ka na. Okay? Yung air power, that is just simply Yung may set. gamma ng air multiplied by the volume flow rate Tapos, anong kuwento mo Mami? Para makabili. multiplied by the total Para dynamic kailangan mo. head. Pero yung total dynamic head ng fans and blowers, ganito yun. Nagising siya 10. Natulog din siya 12. Parang ang 11 eh. Tatanggalin lang natin yung kumain ng delta Z. Bakit? Di ba madalas naman nakikita nyo sa mga electric fan? Di ba para siyang actual yung tawag dito, actual yung type of fan niya. Paano yung gawa ng cookies? Paggawa ng cookies? Papasok yung hangin dito, lalabas lang din yung hangin dito. Paano gagawin? Okay? Ganun naman din sa mga exhaust. So mapapansin nyo, yung elevation is, majority sa kanila is Ang may merienda na lang. same lang. So therefore, yung TDH natin mahahati lang sa static head at sa velocity head. Okay? So yung static head, technically,
ano yan? Pressure yan. Related sa pressure. Okay? Pero, madalas na binibigay dyan is in terms of WG. WG stands for water gauge. Wala pa kayong IC sugar. Okay? Bakit, sir? Kasi yung ginagamit natin to get the pressure regarding sa fans and blowers is naka in terms of water. Ibig sabihin, water yung ginagamit nating substance para kunin yung pressure niyan. Eh sir, bakit hindi na lang hangin din yung gamitin natin para sa pagkuha ng static head? Ang problem kasi dyan, kapag hangin yung ginamit natin, hindi siya stable. Ibig sabihin ng hindi siya stable, ano siya, parang siyang erratic. So imagine mo, ito yung pressure gauge. Yung reading niyan, gaganyan-ganyan. Ayun yung gagawin natin. Okay? Kasi nga, tatandaan ninyo, ang volume ng hangin, nagbabago siya depending on the pressure. So therefore, yung nare-read na pressure, tawag dito, nagpa-fluctuate talaga siya. Okay? Ngayon, pag tubig yung ginamit mo, consistent naman yung tubig, consistent din yung reading na makikita ninyo. Okay? So, tignan ko kung mayroong video regarding doon. Sabi mo kasi si Mami, bili sa chocolate bar. Sabi mo kasi kay Mami, bili siya sa Dubai. Para makagawa tayo ng fish mo. Bili ka sa dapat powder Try the Chicken Joy with chicken macaroni soup. Perfect pair. Centrum Silver Advance for age 50 plus. Para pili. Bakit may ads? So I bought this gauge on Amazon. Saan? Saan? Amazon, and I'll leave a link in the description below. And it came with and an air pressure gauge. I need to measure the pressure in two. Here for a lot of years, it's the kind that you use for checking the air in tires, and I mean it's okay, but it's not really super accurate. And I've been thinking for years it's time to. And I bought one that was specifically designed for use with water, but it really could be used with anything. It was just the fitting that it came with was designed to convert adapter that is used for measuring the pressure of the water at your hose bib, and this is useful for knowing what the incoming pressure to your home is from your water supply. However, I also need to be able to measure a Schrader valve, which is the typical kind of an air valve that you have on car tires, bike tires, and also on a water heater expansion tank. So I also purchased this little adapter. It's a Schrader valve attachment, and it screws on the same way that the attachment for the water hose does. Now, of course, I don't want to have to thread these attachments on and off back and forth all the time when I'm measuring the two different systems. So I ran to the hardware store and I picked up this quick disconnect. This is designed for air tools, but it works perfectly fine for water as well. And then I also picked up a few of these quick disconnect plugs that can be threaded onto the bottoms of these attachments. Now the rest of this video should be fairly obvious, and I told you it was going to be a quick one, but all you really need to do is thread everything together so that you've got the attachments with quick disconnect plugs and the quick disconnect coupler onto the bottom of the gauge. You will want to make sure and use some Teflon tape on the threads to make sure that they're not going to leak, and get everything threaded together nice and tight. And you can see here, now that I've got everything reassembled, swapping the attachments is a piece of cake. And to show you how to measure the pressure in my house water system. Looks like my pressure is just a little higher than 70 psi. So there you go. This is how you can take a tool multiple systems. If you've got anything you want to let me know about maybe why this is a terrible idea, maybe there's something I don't know, I'd love hearing about it in the comments section as well. And as always, thank you. Okay? Papapalit ako. Tapos, Paano mo sinama mo yan? Kunyari, yung balak ko kanina. Ano mangyari sa kanya sa labas lang siya? Wala
Emerald, commute. Doktor. Ate, saan ka pupunta? Wait lang ha. Doon nga sa... Hanap ako ng mga Kaso wala examples. magpapatay sa hindi ka naman pwede pumasok sa loob. Kasi nagbubutasan nila yung ngipin doon. Hindi makikita mo. Hindi, iyak ka. Bawal doon magpapasok ng bata sa may ano. Kasi akala Okay. nila bubutasan. So technically wala akong makita, sorry. Pero dati kasi may video ko niya na tipong yung system ng tubig namin, napasukan siya ng hangin. Ang nangyayari is sobrang erratic na talaga. Hinanap ko ngayon yung video kasi sa dati kong cellphone, may problema, parang ang dami na ata nakatal na videos dito kasi medyo lumalumanan din. Okay? So anyway, yan yung ano natin, static pressure or static head. Naka-in terms siya sa water gauge. But the problem is, air power yung hinahanap natin, hindi siya water. So ang gagawin natin is i-convert natin yung water gauge to air. Paano yun, sir? Tatandaan ninyo, pressure is equal to pressure. Yung isa naka-in terms of water, yung isa naman naka-in terms of air. So yung pressure sa water, that is just simply gamma ng water, or specifically rho GH, Ay, cupcakes. rho GH. Pero ito, naka-in terms of density ng air, Malaki yung ilong, malaki yung head ng air, Baka lubad na yun. density ng water, head ng water. Okay? So, para makuha si, tawag dito, para makuha si head ng air, kailangan natin i-divide both sides by rho GH, rho G. Okay? So, magiging head ng air, that is equivalent to density ng water, height ng water, or head ng water, na in terms of water gauge, divided by the density of air. So, ito yung formula ginagamit natin, or specifically, yung nasa taas, to convert yung water, okay, water gauge, the water values to air values, and vice versa. Okay? Tapos, yung velocity naman, ang, di ba, velocity head naman, that is just simply v squared over 2g. Yung velocity gauge naman, velocity head naman, pwede naman din siyang i-convert them into water gauge. Okay? May mga makikita kayo doon sa libro ng Prime na bigla na lang i-convert yan into water gauge kasi gagamitin nila in terms of solving the air power in terms of water. Pero mamaya i-explain ko yun kung paano yun. Okay? Basta yung velocity head, that is v squared all over 2g. Okay? So, wait lang ha. So ngayon, meron din tayong tinatawag na mechanical efficiency. Okay? I don't know if you remember the term na fan efficiency. Di ba meron tayong pump efficiency? Meron naman din tayong fan efficiency. So yung fan efficiency, another term sa kanya is mechanical efficiency. Okay? So, ano ba yung fan efficiency, sir? That is just simply output all over input. Nakaputi siya ng ngipin. Okay? So, dapat alam nyo din yung, or tandaan nyo pa rin yung, what do you call this? Yung schematic diagram ng basic na fluid machineries. Pag kumukonsumo ka ng kuryente. So, this is the electric motor. This is, sa kabila naman, this is called the fan or blower. And yung nasa gitna, this is called the shafting or the shaft. Ang pumapasok dito sa electric motor is the electrical power. Ang lumalabas dyan is the brake power. Yung brake power, yung nagpapatakbo doon sa fan and blowers para makapag-produce ng tinatawag nating air power. Therefore, kapag sinabing fan efficiency, titignan mo yung nasa fan. Output all over input. Therefore, that will be
EM or the mechanical efficiency or fan efficiency is equivalent to the air power divided by the brake power. Okay? Ikaw nga kami. Okay? So ngayon, going back, recall lang natin ang density ng air at STP or standard temperature and pressure is 1.2 kilograms per cubic meter, or that is equivalent to 0.075 pound mass all over cubic feet. Okay? Ang density naman ng water, this is 1,000 kilogram per cubic meter. Okay? Ngayon, gagamitin nyo lang yung density ni air na mga standard values niya kapag hindi binigay sa inyo yung mga values. Okay? Pero, tatandaan ninyo, air is compressible. Ibig sabihin ng compressible is nagbabago yung volume. Pag nagbago yung volume, nagbabago din yung density. Kasi ang formula ng density is just simply mass all over volume. So, habang nagbabago yung volume, nagbabago din yung density ni air. So, kailan namin isusolve yung density, sir? Kapag binigyan kayo ng temperature and pressure. Okay? Ang STP kasi, ang temperature na ginamit dito is 21 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Eh sir, paano kapag ginawang binigay sa aming pressure is 100 kPa and 50 degrees Celsius? Isosolve nyo yung, isosolve nyo yung density. And para ma-solve si density, that is just simply thermodynamics 1, or specifically, that is an ideal gas law. And I don't know if you remember, but the ideal gas law is PV is equal to MRT. So, divide natin ng mass, divide natin ng RT. So, therefore, this will become mass over volume is equivalent to pressure all over RT. Where M over V is equivalent to density. Sino si Maxine? Ako. Okay? So, ito yung gagamitin nating formula kapag binigyan tayo ng temperature. Ay, sorry. But please take note na yung pressure and temperature should be in absolute units. So, dapat yung pressure naka-absolute and yung temperature naka-absolute. And yung temperature, para maging absolute siya, dapat naka-Kelvin or Rankine yung values niyo. Okay? Ngayon, yung R, recall lang natin yan. Ang R ng air, that is equivalent to 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin, or that is equivalent to 53.34 pound force, feet, pound mass, Rankine. That is R ng air, or also known as the gas constant of air. Okay? Eh paano sir kapag di ba yung gas na binigay sa amin? But dapat, alam nyo din yun. So yung formula ng R, that is equivalent to R bar all over MW. R bar is also known as the universal gas constant. Kaya siya tinawag na universal kasi kahit na anong substance, ganun pa rin yung value niya. Hindi na babago. Yung R bar. On the other hand, yung R, nagbabago yan. Depende sa gas na ginamit. Okay? So yung value ng R bar, this is equivalent to 83143 kilojoules per kilogram Kelvin. And for the English, that is 1545 kilojoules, pound force, feet per pound mass, Rankine.
Okay? MW stands for the molecular weight of the substance. Okay? Question, alam niyo ba yung ibig sabihin ng chons or yung tinatawag naming natros or hindi? Alam ko parang nag-ano kayo, di ba? Combustion kayo ngayon kay Ma'am Luvis. O, anong ibig sabihin ng chons? Chons. So, C-H-O-N-S. Anong ibig sabihin niyang chons na yan? Yeah. Yun, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. So sila yung madalas na ginagamit for combustion. Okay? Yun yung mga madalas na ginagamit ng mga elements for combustion. Okay? So therefore, dapat as mechanical engineers, alam nyo din dapat yung molecular weight nila. So, C stands for carbon, which has a molecular weight of 12. Hydrogen is 1. Oxygen 16. Nitrogen is 14. And sulfur is 32. Okay? Ngayon, pag sinabing blank gas, okay? Pag sinabing blank gas, that is just simply a diatomic atom. Pag sinabi natin diatomic, di means two. So, dalawa yung atoms nila. Kaya pag sinabi natin carbon gas, this could be written as C2. So, therefore, the molecular weight will be 2 times 12, which is 24. And so on and so forth. Okay? So, dapat as mechanical engineers din, alam nyo din yung tinatawag nating MEP. Methane, ethane, propane, pasensya na ako nagiging sulat doktor ha, butane, and yung tinatawag nating acetylene. Okay? Sila yung mga common tinatawag nating hydrocarbon sa combustion. Okay? So dapat alam nyo yung chemical formulas niyan para makuha yung gas constant, para makuha yung density. Okay? So, going back, yung velocity head, nakadepende din siya, pwede siya maging v squared over 2g or pwede din siya maging delta v squared over 2g. Nakadepende lang kung dalawang velocity binigay or isa lang. Okay? Dalawang kulay nito. Ngayon, meron din tayong tinatawag na SP. SP stands for the static Tapos di kaya bukas power. Okay? Static power is equivalent to para siyang air power. Pero rather than TDH, ang gagamitin mo lang is yung static head. Kaya siya tinawag na static power. This is the power of the static head. Okay? Meron din tayong tinatawag na static efficiency or also known as ES. ES is equivalent to the mechanical efficiency or the fan efficiency multiplied by the static head all over the total dynamic head. Okay? So, are there any concern, clarification, or violent reaction? Please press none. Patype dun sa chat box kung wala kayong concern. Mahangin kasi. Kailangan tapos na Mainit naman dito sa Lumipay. yung hangin pa rin.
Sir, yung static head, given lang po ba yun lagi or may formula po para makuha yung static head? Madalas given naman din siya or sometimes siya yung hinahanap. Yun lang naman. Thank you po, sir. Nag-dry na kasi may ink dyan, di ba? Oh. So kung may tanong kayo, magtanong na kayo. Dito sa sanitaire, oh, naaaraw. Natutuyo. Ikaw, labas mo yung balat mo dyan. Mawawala yung taba mo. rin. Pag matagal. Oo. Ah, hindi daw siya matutuyo. Kasi pawis na Yun siya. nga! Papawis ka na papawis hanggang maubos yung tubig sa sa katawan water mo. yung sa body mo. Di ba yung body may water? Tapos, pag nagpatuyo ka na nagpatuyo, mauubos yan. Ang sabi nila, Titi. Okay? So I think wala naman kayong concern or clarification. Then let's move on to the sample Hindi problems. daw binabunuhan kasi 900, yun na yung i-withdraw. Tapos papadala na siya sa ano. 30 ba yun? 40. Palabas ang calculator kasi kayo magsusunod nito. What horsepower is supplied to air moving at 20 FPM through a 2x3 fit duct under pressure of 3-inch water gauge? So first, let's analyze. Moving at 20 FPM, what does FPM stands for? Per minute po, sir. Feet per minute. So ano ibig sabihin yun? Anong given yan? Area ba yan? Pressure ba yan? Velocity po, sir. Velocity. So may velocity tayo. Eh yung 2x3 na duct, ano yan? Area po. Area. Okay? So the area is 2x3. Siya ng dentist, sasabihin So ng this is dentist, equivalent to 6 feet squared under a pressure of 3-inch water gauge. So sa tingin nyo, ano yan 3-inch water gauge? Next ko si Kulot, kanina nga. Static head po. Static head. So that is the HS. Tapos, ang tinatanong sa atin, the horsepower or the power lang. So therefore, this is the air power. But remember, the air power is equivalent to the gamma ng air multiplied by the Q times dH. Yung Q, makukuha lang natin yan. Okay, yung Q, makukuha lang natin yan using the area times velocity. So lalabas dito, yung Q natin will be 120 cubic feet. Kasi 6 times 20. Yung DDH, mahahati yan sa dalawa. That is the static head and the velocity head. So yung velocity head, substitute lang natin dito. So that is the V squared over 2G. So that is equivalent to the 20. I-divide ko siya ng 60 kasi i-convert ko siya into feet second squared. Okay? Divided by 2 times 32.2 feet second squared. So cancel out yan. Matitira dito will be in terms of feet. Pasolve na lang ha. Yung HS naman, i-convert natin. Anong formula ng conversion ng water gauge into air gauge? Patayin nga sa chat box or pasabi na lang. Patayin na lang para mas madali natin magkaintindihan. Ano gusto mo ba? Melody, Barbie, Hello Kitty, Barbie! Barbie. May dalawa. Ayan, oh! Ito yung bag namin dati nung nag-school kami. Dapat bilhin mo. Tapos, ito lunchbox, oh. Tapos yan yung bag naman. Ang bilhin mo daw. Mag-school ka na daw, para bilhan ka. Nagagalit na din. Bilhan mo daw kasi siya. Pwede ka na mag-uniform? Oo. So, anong formula natin? Uniform. O, hindi pa kayo nakaka-uniform. Di ba nag-start yung school? Bakasyon pa nga lang.
Saan mo si Bella? Wala na nga school si Bella eh. Oh, Mag-i-school na siya. yung pressure ng density ng water times head ng water and density ng air. Oh, this is will be 1,000 times 3 inch. Oh, anong density ng air yung gagamitin natin dito? Ganyan daw. Kagaya ng pag namin dati. Oo. Tapos may lunch box. Alam mo namin mo? Hmm? Bakit 0.075? Oo. Sir, yung lumabas po kasi. Oo. Lumabas po sa akin, sir, ano? 1.7 raised to Ewan ko. times 10 raised to negative 3. Yung ano mo na yan, Paul? Ay. Yung dito po sa ano? Yung may 20 over 60 square. Oh, yung velocity head. Oh. Sige, sabi mo na, Paul. Oh, ano yan? 1.7 times 10 raised to negative 3. Okay, pa-double check na lang to ha. So yun, balik tayo doon sa ano, density. Leo, bakit 0.075? Hindi ka sasabing mali. Kaya tanong ko lang, ano yung logic nyo? Bakit? Ang laki naman! Malaki yun eh! So, pwede din yan, Roldan. Okay? 1.2. Bakit, sir? Kasi technically, magka-cancel out sila. Eh, bakit, sir? Eh, English yung binigay. Bakit SA yung ginamit mo? Kasi nga, magka-cancel out naman sila. Wala naman tayong pake kung anong gagamitin dito. Basta tama yung values na gagamitin ninyo. Subukan nyo, lagay ito. 62.4 times 3 divided by 0.075. Roughly, the same pa rin yung answer. Nicole, tama? Tama pa rin naman. Ginawa lang niya naka-scientific notation. Kaya it's okay lang naman nakaganyan. Okay? So, ano yung magiging static head natin? Pa-solve? Hindi ko lang mag-aalis. Oo, Nagawa tayo ng cupcake. Sir, 2.5 po. Diba? So, technically, 2.5 or 2.496, they are roughly the same pa rin. Eh, sir, wala na yun sa 4 points yung ano doon. Pero magkalapit pa rin yung sagot. Kaya okay doon yun. Okay? So, ngayon, 2.5. Oh. Ano yung kakalabasan ng TDH daan? Pa-add nga sila. So, 2.5 plus 1.7 times 10 to the negative 3. Kasi ato yung baby ko eh. Nakikita ako sa kanag-puti tayo. Ito mo na background. Plus ba o times? 4.25 po. Meron kang Medyo mali tata sagot mo, Paul. Roldan, anong tanong? Narinig ko siya magkwento. Sir, 4.25 din po. Anong 4.25 mo na? Inches po. Eto? Feet po. Wag na! Naka-inches yan, di ba? So in short, paano magiging fit yan? 205 po. Divided by 12. 12. Oh, ano magiging sagot?
0.354. Okay lang yun. Ngayon, i-add mo doon sa 1.7 times 10 to the negative 3. Ayun ba yung sagot, Botones? Leo? Double check lang ha. Ayun pa oh. Ayun oh. Sa baba niya. 0.355. 0.3556. Ang nakukuha ko is 208. Ano? Sir, 208 din po sa Ang dami yung block oh. 0.3350. Tama? Opo, sir. Hindi. Double check lang guys ha. Hindi, oily lang So yung 2.5, i-divide mo siya ng 12 para maging 8. Okay? Oh. Oh, Okay na tayo doon. talaga Okay? yan. So ngayon, substitute na lang yan sa magiging air power is equivalent to anong gama ng air? Hindi, oily lang talaga yan. Para kay mami niya. Ang picture yun. Ay, ang cabinet niya. Cellphone niya? Sino kausap niya? Si Barbie. Hmm? Ah, si Barbie. Saan mo tinimes yan, Roldan? Ay, hindi. Hindi ganon. Sir, di ba po constant po yung gama ng air? Constant, oo. Constant. Pag-elaborate, Paul. Medyo malawak yung pagkakasabi mo. Hindi ko magets kung anong constant. Ano gawin nila sa... Yung gama po ng air, para po siyang sa water. Mini, right? Hindi oh. Ah, So yung gama ng air is also 0.075. bye. Bye ka na kay Daddy. Eh, natay sasabi ni Paul. Di ba? Yung density ng water is At yung skin Ito. Ito din yung magiging gama mo ng water. Okay daw, sabi ni Daddy. Ayun. Okay? Roldan, kapag dito, di ba, kanina nag-ano tayo, tawag dito nag 1.2 tayo dito, tama? Yan daw yun. Problem naman kasi niyan, kapag gagamitin natin yung 1.2 na SI, medyo mapapalayo yung conversion natin. So in short, i-convert mo pa yung kilograms into pounds, yung meters into foot. Hindi ko sinasabing mali, pero pwede naman yun. Pero mas madami lang yun, trabaho mo. Ngayon, kung masuhista ka naman, sanay ka naman sa gano'n, then go. Kung saan ka masaya. Okay tayo doon, Roldan? Apo, sir. Thank you po. Okay. Bye ka na. So, times gamma Q TDH. TDH is 208.335033 feet. Pero, kung i-analyze natin to, ang lalabas dyan is pound force, feet per minute. Eh, ang kailangan natin naka-horsepower. Anong conversion ng 1 horsepower into pound force, feet? Hindi. Kulang ka, Potes. Yun, 33,000. Pag yung 5,550, Leo, naka per second lang yun. Okay tayo doon? Ano siya, magdudumi siya lalo. Pound force feet per second. 550. Kapag naka per minute, yung 550 times mo ng 60, that is 33,000. Okay? So, magiging 1 horsepower divided by 33,000. Ano magiging sagot natin? So, yung air power, that will be equal to 6 decimals tayo dyan, Nina. Or yan talaga yung sagot. 6.3 times 10 raised to negative 3. Ay,
Paul, pa-double check Paul. Medyo... Ay, kasama po lahat, sorry po. 0.568. Yan. Huwag ka na maglagay pag gantong init, pag gabi lang. Kasi ano ka, mainitan ka. So, horse power. As you can see, lahat ng ginamit dito is in terms of air. Okay? But wait, there's more. Sabi ko nga sa inyo, yung air power, pwede siyang isolve using water power. Ito yung papakita ko lang sa inyo. So, ito yung static head, naka in terms of water gauge na siya. Kailangan na lang natin siya i-convert into feet. So, magiging HS is equal to 3/12 feet. Okay tayo doon. Naka-water gauge. Ang problem natin is yung velocity. Yung velocity na to, yung velocity na ginamit natin dito is, ayun na nakalagay dyan, is applied to the air moving at the 20 FPM. So, ibig sabihin, yung velocity na ginamit natin is yung velocity ng air. So, ngayon, i-convert natin yung value na to into water. Paano yun, sir? Ganun ulit. Density ng water times yung height, head ng water is equivalent to density ng air times yung head ng air. So, magiging head ng water is equivalent to 1.2 divided by 1,000 times 1.7 times 10 to the negative 3 feet. Ano magiging sagot dito? Pasuyo. Sir, 2.04 times 10 raised to negative 6 po. 2.04 times 10 to the negative 6 feet. Okay? So ngayon, pasuyo. Paano to? Yung static head and yung velocity head. Anong kakalabasan? Ito yung TDH in terms of water, ha? Sir, 0.25 po. Mm-hmm. Yung 0002 po. Tatlong 0, sir. Yun. 25002. Okay. Okay? So ngayon, air power pero in terms of water. Anong density ng water? Specific weight ng water. Pag English. 62.2 po, sir. 62.4 po. Nalilito ka dun sa Janina, ha? Tawag dito sa gravity, ha? Pound force, feet, times yung Q pa rin niya, which is 120. Times 0.25002 feet. Divide natin siya by 33,000. Pa-solve, anong lalabas? .56727 ay 0.056 Wait lang nga. Wait lang, Leo. 0.0 56 728 728 horsepower. Tapos, analyze natin. Medyo magkalapit ba yung answers nila? Yes or no? Magkalapit po, sir. Magkalapit, di ba? Kasi nga, yun yung sinasabi ko sa inyo. Na yung air power, pwede siyang resolve using air, pwede naman din siyang using water. Okay? So, pag-ito na lang yung solution. Tapos, kung may tanong, magtanong. O, Roldan, ano na naman yun? Wala po. Nag-raise ka naman. Di sila nag-raise naman. Okay. Kala ko nag-raise kasi nakita ko yung pangalan mo, Roldan. Sige. So,
So please press none, patype na lang sa chat box kung wala na kayong concern. Para malaman ko na wala na talaga kayong concern. Kung nahiya naman kayo mag-chat, nahiya naman kayo, pwede na lang kayo mag-chat kay Janina, tapos pasenda lang kay Janina. Yun na. May magnet to. May isang ay hindi. Lagyan siguro natin itong glue. Ilagay natin sa ano na. It's not here. It is here. Sir, pwede nyo po ilagay yung computation yan sa G-Class? Hindi. Pwede talaga yung panigar mo ito. Not get it. No. Oh, over there. Okay? So, next problem tayo. Ito naman, pasagot. Chat nyo na lang sa chat box kung anong sagot ninyo. Then, after 30 minutes, sagutan natin. Okay? Or kahit na 15 minutes lang. So, 3:45, sagutan natin. And now, it's time for the oh, that's the part. Oh, how did I possible? Sana may glue tayo. Lagyan ko tong glue kasi didikit ko dyan sa room niya. Sana no? Sayang. Gawin ko na lang siya. Ito. And now,
Ha? Kailan? Ngayon. You can chain my up. Bakit? Dahil sa init. Ha? Dahil sa init. Kahit online suspended? Ha? Kahit online suspended? Hindi. Suspended talaga sila walang online. Tingin? Sinad mo? Saan mo nakita? Gago, hindi mo marunong yung polis. Saan mo nakita suspended? Wala na. Pwede na pang samgyup po. Sa Robinson, tingin! May frozen fruit, 99 na blueberry. Robinson. Kunti lang. Nakapunta kami dati nun. Kala mami ko, may nakapunta kami doon sa Robinson. Ano ginawa niyo? Naglaro-laro. Ay, naglaro ka din ng alcohol. Wala ng alcohol. Meron siya kayo. Oh, nasaan? Oh, pagkatapos yan, wala na kaming alcohol. Yan na lang. Oh, abot tayo ng ilang araw. Sinungaling ka. Ba't ka naman
Ayun yung biskuit, babalik ko na. Oo. Gusto ko lang maghihikot ako ng Ayun o, baby. hindi yung baby, yung may sabay. Kaya nga, ito yung gamitin mo. Kanin lang yun o ikaw. At masarap ng luto mo sana. Pepper. So anong sagot natin for the static fan efficiency? Sabi na nga eh. Gusto ko lahat bilis. Studs daw? Lahat bibilis. Yung sanda sa Dubai. Yung sanda sa Dubai. Kaya ayaw ko dala. Hindi. So, ang question ko muna sa iyo, John Reyes, is ano ang tawag natin? Yung density ginamit mo. Ang density po na ginamit ko is 1.184727. So, ginamit mo muna. Load mo muna yung density using P over R. Tama. Tapos, ano yung total head mo dyan? Ano muna yung HS mo muna? Yung HS ko po is 21.43958 meter. Okay. Tapos, ano yung HV mo? Yung velocity head. Ano yung velocity head? Ay, wait lang po, diniretso ko po kasi. Okay.
1.5628 Mhm. So, yung velocity head mo, dalawang velocity ginamit mo o isa lang? Dalawa Yan, po. medyo tama din yan kanina. Okay, pero yun lang. 0.56 kasi yung nakuha ko. Okay? Dalawa yung ginamit nating velocity dyan. Meron binigay na area ng suction and meron ding area ng discharge. Kaya dalawa yung gagamitin nating velocity. Okay? So, ngayon, yun, makukuha na natin yung static head. Okay? So, sulat ko lang ha. Yung static head, that is equivalent to 21.439. Tapos yung HV naman is roughly 8.5615. So, solving for the H, total H, add lang natin sila. So, para makuha si ES, that will be the mechanical efficiency, which is 70%, multiplied by the HS, which is 21.439, divided by the HS, which is 21.439, plus 8.5615. So the answer for the static head, that will be approximately equivalent to 50.0235%. Okay? So hopefully, nakuha naman din ng iba kung paano yun nakuha. Bitawan mo muna eh, bago Okay? ka tumaas. Yan, dalawa, bitawan mo muna. Bale sir, pwede po palang i-diretso na lang, no? Medyo malawak yung mga tanungan mo, Paul. Paano idiretso na lang, sir? Taas nga dito, sa taas niyan. Katulad po ng ginawa nyo. Hindi. Pinapakita ko lang sa inyo kasi discussion lang naman to. Pero kapag solving, kailangan nyo talagang pakita lahat. Okay? So ngayon, pupunta na tayo sa affinity law. Question, nakapag-affinity law ba tayo doon sa turbine or hindi? Hindi ko kasi matandaan, sorry na. Hindi po, sir. Oo, pati sa pump, di tayo nakapag-affinity law, no? Kasi yun nga, special. Okay? So, yung affinity law natin, ganito lang yun. Ang palatandaan dyan is Queen has power. End. Okay? So, Queen has power and 1, 2, 3, 3 to 5. Okay? So, ang ibig sabihin ng mga numbers na yan, sir, kung saan sila nag-intersect, yun yung magiging exponent ng mga nasa gilid. Okay? So, wait lang ha. Yeah. So, for example, yung Q stands for the volume flow rate, H stands for the head, and P stands for the power. Ang affinity law, ito yung ginagawa natin kapag, for example, ano kaya mangyayari sa power ng isang electric fan kapag baguhin natin yung RPM? Okay? So from, sabihin natin 1,800 RPM, gagawin natin siyang 1,500. Yun yung mga sinasabi ng affinity law. Papakita dito kung ano mangyayari doon. Okay? And yung affinity law ngayon ng fans and blowers, nakaka-apekto ngayon yung density. Ito yung mga exponent din niya. Okay? Tatandaan ninyo, pag wala kayong label, okay, assume ninyo, wala. Tanggalin nyo na sa buhay ninyo. So for example, pinakita lang, nagbago yung RPM at hinihingi, nagbago yung volume flow rate, eh sir, wala, ano yung D? Yung diameter. May binigay ba? Kung wala, cross out nyo na lang. And vice versa. Paano naman kapag yung diameter naman yung binigay, tapos walang RPM? Tanggalin ninyo. Okay? So, for example, here, a certain fans delivers 12,000 CFM, also known as the cubic feet per minute,
at a static pressure of 1-inch water gauge when operating at a speed of 400 RPM and requires an input power of 4 HP or horsepower. If the same installation, 15,000 CFM is desired, what will be the new speed and the new power needs? Okay? So sinabi dito, same installation lang siya, pero babaguhin natin yung volume flow rate. So therefore, kapag nagbago tayo ng volume flow rate, magbabago din yung speed, magbabago din yung power na kailangan. Okay? Ang tanong, sinabi ba dito na magbabago ba yung diameter? Yes or no? So therefore, kung hindi naman sinabing nagbabago yung diameter, ibig sabihin, ang nagbabago lang dito is yung RPM. Okay? So kung titignan natin dito sa Queen has power, ang relationship ng RPM and ng Q is exponent niya is 1. So therefore, magiging formula natin will be Q over Q is equal to N over N. Eh sir, saan yun? 2, saan yung 1? Ang pattern dito, dapat kung nasaan yung tunong kabila, nandun din dapat yung tunong kanan. Okay? So kung nilagay mo yung 2 sa taas, dapat yung 2 nasa kanan din. Nasa taas din. Okay? So 1, 1. Okay? So solving for N2, so magiging N1 is times Q2 over Q1, that is equivalent to N2. N1 natin is 400 RPM divided by 15,000 all over 12,000. So anong lalabas na N2 sa atin? Pa-solve nga. 5, 4, cancel out, 500 RPM. Okay? So yung N2 daw natin will be 500 RPM. Next is, aalamin natin kung ano yung power. So dahil nagbago yung RPM, magbabago din yung power. So yung intersection nila is 3. Ibig sabihin yan, ganito yung magiging formula natin. P2 over P1 is equivalent to N2 all over N1 raised to cube. Solving for P2, this will be equivalent to P1 multiplied by 500 divided by 400 raised to cube. Tapos yung P1, that is 4 horsepower. Pa-solve nga, anong lalabas dito? Sir, ano po? 7.8125. 7.8125. 7.8125 horsepower. So, ibig sabihin, this will be the new power or also known as the final power. Okay? Eh, paano kapag tinatanong sa atin hindi yung final power? Paano kapag tinatanong yung change ng power? Anong gagawin natin? Tatandaan ninyo, change that is equivalent to final minus initial. So therefore, that will be 4.81 minus 4. Lalabas dyan, ang change niya will be 3.81 horsepower. Okay? Ngayon, paano naman sir kapag tinanong the percentage change? Yung formula niya will be final minus initial divided by the initial. So magiging 3.81 divided by 4. Times mo lang siya ng 100 kasi nga naka-percentage dapat. Anong lalabas dyan? 96 po, sir. 90%. 96. Imagine ninyo, no? Okay?
pinataas mo lang to ng 3,000 cubic feet per minute. Yung RPM niya, from 400 naging 500, that is just roughly 100 RPM. Hindi nagdag. Pero yung konsumo mo, approximately, dodoble na. Okay? Kaya ang ginagawa namin sa field, yung 60 Hz, pinapatakbo lang namin siya ng 45 Hz. Kasi yung Hertz kasi, kapag i-convert, lang nga, pag try kong convert yung 60 Hz to RPM. So, magiging 60 times 2 pi times 60. Lalabas siya as 22,619 RPM. Ay, hindi. Kakla. 3,600 RPM. Kapag 45 Hz, 2,700 RPM. Yung dati, nung nasa OJT ako, hindi ko magets bakit kaya mapapatipid kasi hindi pa kami nakakapag-aral atan yun ng FLUMAC. Pero nung pinakita sa akin yung itong formula nito, nagigets ko na, kaya pala ginagawa nilang 45 Hz para mababawasan yung RPM, in the same time, makakatipid ka sa power. Kaya to be honest, nung dating mga nasa malamig pa yung panahon natin, parang last year or mga August to December, as much as possible, yung electric fan ko, ginagawa ko siyang, hindi ko siya sinasagad. Na naka-number 3 lagi, ganun. Ginagawa ko lang sa electric fan ko is, ginagawa ko siyang number 1. So therefore, yung kuryente namin dati, hindi kami umaabot ng 2,000 kahit na 4 kami nandito sa bahay. Okay? Parang 4 na electric fan, may laptop pa ako, may ilang cellphone pa? 2, 3, 6 na cellphone, may switch pa, may tablet pa, tapos may ano pa kami doon, electric stove, mga microwave, may refrigerator kami. Hindi talaga kami umabot ng 2K kahit na sobrang dami naming appliances. Kasi yun nga yung mga techniques na ginagawa ko para makasave ng kuryente. Okay? Pero ngayon kasi yung panahon natin ngayon is medyo tag-init, kaya therefore napapasagad ko ngayon yung mga electric fan. Okay? Pero yun, another way din para makatipid is huwag nyo laging isasagad yung mga aircon ninyo, yung mga inverter din. Okay? So, dami pa yan. So ngayon, dito na tayo sa last problem natin. A fan in a manufacturer's table is rated to deliver 500 cubic meter per minute at a static pressure gauge of 254 cm of water when running at 250 RPM and requiring 3.6 kilowatts. If the fan speed is changed to 305 RPM and the air handled were at 65 degrees Celsius instead of standard 21 degrees Celsius, find the power in kilowatts. Okay? So, analyze natin. Binigyan tayo ng Q1, H1, N1, P1, and P1. Okay? Ang babaguhin daw dito is yung fan speed, gagawin siyang 305 RPM, and yung temperature na 65 degrees Celsius. Pinapahanap sa atin yung power. Okay? As you can see, nabago yung temperature. If you remember, density is pressure all over gas constant divided by temperature. So therefore, yung power natin, nakadepende siya sa RPM at sa density. But density is equivalent to Letter H. pressure divided by RT. Ito si Tungtong Saron. Pero hindi naman sinabi nagbago yung pressure. Okay?
So, cancel out. Yung gas constant ng air, hindi naman nagbabago yan. So, therefore, cancel out. Magiging 1 over T2 over 1 over T1. Simplifying this, magiging formula natin will be T1 all over T2 cube. Solving for P2, this will be P2 is equivalent to 3.6 kilowatts multiplied by N2, which is 305, divided by 250 raised to cube. Yung T1 natin, that is 21 degrees Celsius, convert natin sa Kelvin. Divided by P2, convert din natin sa Kelvin. Pasimplify nga, anong lalabas na sagot? So P2 is equivalent to what value? Sir, 5.686076 po. Kilowatts. Okay? So yan yung magiging new power natin. Okay? So, pakopya lang. Tapos, kung wala na kayong concern, pwede na kayong umalis dito. Paalala ko lang, good luck sa quiz next week on May 8. Okay? So, yun lang. Bye-bye and good luck sa quiz. Salamat po, sir. Thank you po. Alsa kayo.